Sama pa ba natin 'to? Masakit na 'to para sa mga Duterte 'pag sinama pa ho natin ito, mga bossing, 'no? Eto, 'pag isinama pa ho natin 'to, masakit na sa mga Duterte, lubusin natin. Pero tingin ko ho kapagka live natin bukas ng umaga, mas madami pa po kasi mas mapag-aaralan natin yung mga ano, yung mga nangyari ho ngayong maghapon, eh. Game, sama na natin 'to. Roy Magarma may become ICC witness, sabi ni SOJ Remulla. Yari. Sabi ho, doon sa ICC, mga kababayan, tumatanggap pa daw po ang ICC nung mga magwi-witness laban kay dating Pangulong Duterte. Sabi po ng Inday Sara dati, ng Vice Presidente. Sabi nyo 20,000 to 30,000 yung mga biktima. Bakit 42 lang yung mga nandoon? Crimes against humanity na yon? 42 lang? Sabing ganun. Mga bossing, kahit po hindi Pilipino, no? Pagka may isang namatay at karumal-dumal yung pagkakapatay or nabarel or kung whatever, issue na ho yan. Buhay ho yung nawala. Pag dumalawa, nakaka-alarma na yan. Pag tumatlo, sobrang dami na yan. Di ba? Ang sabi ng Vice Presidente, 42 lang. Paano mo naman nasabi na crimes against humanity yun? Ilan po ba ang kailangan na magreklamo? Yung mga 42 po na yun, mga representatives lang po yun. At eto, mukhang dadagdag yung natanggalan po, natanggalan ng visa, tama. At tapos, natanggalan ng visa, at tapos, deny yung kanyang asylum. Naku, si Roque. Kinakabahan na ho yan. Si Roque, kumakalembang na ho ang itlog niyang si Roque, mga bossing. Paano? Same lang sila ng sitwasyon ni Garma. Nagsinungaling para humingiling ng asylum. Yung kay Roque, sinungaling naman din yon. Di po ba? Roy Magarma may become ICC witness, SOJ Remulla. Baka pa ho, mga bossing ha? Baka pa ho masama pa dito. Sino ang nagbabanta sa buhay mo, Roy Magarma? Tingin niyo po ba ang presidente o ang gobyerno ng Pilipinas ay pagbabantaan ang buhay o nagnanais na mawala sa sirkulasyon si Garma? Tingin ko hindi ho. Tingin ko hindi ho, mga bossing. Bakit? Madami silang gustong malaman eh. Madami silang gustong maimbestigahan. Di ba? Kay Garma, si Garma ang nagsasabi na meron nga mga yung mga pera-pera na involved doon sa tokhang-tokhang nila. Di po ba? At ang sabi ni Garma, kaya siya lumabas ng Pilipinas kasi may mga nagbabanta sa kanyang buhay. Kayo ho, isipin nyo na lang, sino kaya yung mga yun? Yun ho kaya na posible na mga mapangalanan na sila ay sangkot talaga o talagang may mga kalokohan na ginawa nung panahon nila. Baka yun ang paglilinis. Sabi ni Tyrael Crisostomo, kumbaga sa crime na murder, tinitingnan kung kailan nangyari yung krimen. Sa stain ng dugo, kung matagal na or bago lang. Lalo na kapag tuyo na. Kulay brown na. Tagal na yan. Fresh pa to, pula pa Ganyan, di ba? Sabi ni Lito, pakalso, pagpasalamat tayo sa Diyos at dininig, no? Ng Diyos ang ating panalangin na matanggal na si Escudero bilang presidente ng Senate. Tuloy, retired police colonel Roy Magarma, no? May become a witness for the International Criminal Court in the crimes against humanity case against former President Rodrigo Duterte. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla said, I think she has agreed to be a witness according to a senator. Ito po yung tinatawag natin, mga bossing, na pwedeng maging witness kung hindi ikaw yung pinaka-boss. No?
Kung yung pagkakasangkot mo doon ay kumbaga ikaw yung mga utusan, ganito, ganyan, inutusan ka lang, nakita mo lang, ganyan. Nadamay ka lang, wala kang magawa kundi sundin kasi utos ni boss, etc. Ganyan yung posible sa mga witness sa witness protection program, etc. para maging witness ka. Pero kapag ikaw at nakikita na sa inyo nagsisimula talaga yung problema, hindi kayo tatanggapin na witness. Di ba mga diskaya? At lalong-lalo na halata yung Senate Blue Ribbon Committee na nangyari kaninang umaga. I think she has agreed to be a witness according to Senator Trillanes. Trillanes ang tinik sa lalamunan ng mga Duterte. I've been working with Senator Trillanes because we have no real official relationship with the ICC except for the fact that we protect the witnesses who are here in the Philippines. During hearing of the House Quad Committee on the Drug War, Garma claimed that former President Rodrigo Duterte asked her to look for an officer to implement the Davao model of the drug war on the national scale. Garma said the Davao model referred to a system involving payment and rewards. At hindi na po nila maitatanggi yan. Kaya nga po tingin ko kung bakit hindi pumupunta sa Congress sila Bongo at sila Bato de la Rosa dahil doon sa mga mga boss eh. Dahil doon sa siyempre si Bongo meron siyang interview. Kung di ako nagkakamali 2019, buong pagmamalaki. Nandiyan pa din po ang reward system natin na 500,000 kapag kabuhay, 1 million pagpatay, at 2 million kapag kadaw ng laban. Bakit mas malaki yun ng laban? No? Bakit kaya? Ngayon tuloy, yung mga pulis nun, ay, pre, problemado ako sa pera. Ito, yung nahuli natin, malaking tao to eh. Huwag na natin pasok. Abutan mo na lang ng beng-beng yan. Sabihin natin, ang laban na lang. Imbis na 500,000, yung makuha natin, 2 milyon. Hati tayo. Imbis na 250 per head tayo, tag 1 million tayo. Ayari. Di ba? Doon pumapasok sa isipan ng mga pulis na maging demonyo ho. Na imbis na ipasok natin sa selda, ipasok natin sa oblehan, hayaang maimbestigahan upang sa ganun, mas marami pa tayong mapiga kung sino yung mga boss at mga nakakataas nila. Hindi, nanlaban na lang. Di po ba? Baka kaya, eto inaano ko lang, tinatanong ko lang, baka kaya pagka sinabing nanlaban, ganun, para hindi na mabanggit yung mga pangalan nila. At baka pag umabot doon sa mga matataas at pinakamatataas, umabot, sila ang malintikan, sila pa ang maituro. Di ba, Ma'am Josepa Oliva Lopez? Madami po itong alam, si Garma, sa dating Pangulo. Sabi nga, di ba, nagkukwentuhan si Montulfo. Nagkukwentuhan, si Montulfo, mga kababayan, at si dating Pangulong Duterte daw nagkukwentuhan sila at ang sinasabi is, bay, shoota mo yan, Tumayo daw si Garma bay, shoota mo yan, Pangit man, bay, pangit daw si Garma. Ang dating Pangulong Duterte, ang sinabi ni Tulfo, maganda man, bay, pag tinatanggalan ng uniforme, yung pala yung ni dating Pangulo. Yung tipo bang mga soldier, mga pulis, tapos yung pala yung di ba? Nako po. Mga DDS, ganda na ng araw nyo sana, Umagang-umaga. Nakita ko, nanonood ako. Seresa Force family, shout out sa inyong lahat. Sorry kung medyo ako dito sa ating topic at hindi ko kayo na isa-shoutout. Para sa inyong lahat na yan. Yung mga DDS, ang ganda ng umaga Nandoon talaga. Yari na kayo, ganyan. Eto na, may mga congressman na. Tapos mamukat-mukat mo, kalahati lang yung mga pinagsasabi ni si pinagsasabi ng mga diskaya.
2022 pataas lang. Tapos eto na, yung maghahapon na, umugong na yung balita. Cheese, sibak. Sabi ko, naku, malabo naman ito. No? Eh, nangyari nga ho, sibak. Marcoleta, sibak. Ay, sabi ko, mas sobrang malabo na ito. O, yun na nga din ho ang nangyari. Bukas ho, mga kababayan, pag nag-live tayo, naniniwala ako at pihado po, no? Ang ilalive po natin ay yung mga iyakan po ng mga Duterte Black, yung iyakan po ng mga DDS, at yung mga napag-usapan pa din po dito. Kaya po, no, tunghayan nyo din po kami doon sa aming Facebook page na Mark Ramos na meron na pong 23,000. Tulungan nyo po kami na maka 100,000 subscriber followers po dyan sa Facebook page. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat mga bossing. Panalo ang Pilipino sa nangyari ho ngayon mga kababayan. Ang Senado ng Pilipinas ay naibalik po sa bayang Pilipinas.